Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Update ko lang po kayo guys sa aking dalawang baboy inahin. Yung pakain ko sa kanila na sila ay nagbubuntis ngayon. At isasama ko na rin po ang update sa akin pong teen batch fatteners. Ang kanilang pakain po ay isasama ko na rin po dito sa video na ito. Magpapatuloy po tayo mga ka-farmers pagkatapos po ng intro. Mga ka-farmers, kung ikaw po ay bago pa lang dito sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring for more uploads sa akin pong mga simple tip dito po sa aking channel sa pag-aalaga po ng baboy. So, ang sabi po or ang tanong ni kabayang King Florence R. Dilig III, sabi niya, anong oras po kayo nagpapakain ng baboy nyo? Ayan. So, ang una kong sasagutin tungkol po sa aking dalawang baboy inahin. Ang pakain ko sa aking dalawang baboy inahin ay 3 times a day feeding. Sa 3 times a day feeding na yan, ang kasalukuyan pong dami ng feeds na akin pong pinapakain sa kanila sa Mama Pro Developer na feeds, no? Yung gestation feeds, ay naglalaro po sa 2 kilos hanggang 2.8 kilos sa kanila pong edad ngayon na 72 days nagbubuntis na po ang isang baboy inahin ko na F1, itong meron pong yellow ear tag. Okay, so ang isa naman, ang meron pong red ear tag ay nagbubuntis po siya ng 58 days po. Ito ang mga araw sa kanilang pagbubuntis mula po sa aming pag-AI noon. Okay, ibig sabihin po ang yellow ear tag or ang inahin ko na merong yellow ear tag, meron siyang natitirang 42 days na lang na remaining days para po dumating ang kanya pong due date na sinasabi. Samantala, ang isang inahin naman po na meron pong red ear tag na nagbubuntis ng 58 days simula po sa pag-AI namin sa kanya noon, meron na lang po siyang 56 days remaining para po makamit niya ang due date na sinasabi. Yan pong 114 days. Ayan. So, 3 times a day feeding ang akin pong ginagawa sa kanila ngayon. Ang oras ay alas 6 ng umaga ang almusal. Ang tanghalian nila sa baboy inahin ko ay alas 12 ng tanghaling tapat. Tapos, ang hapunan ay alas 4 po ng hapon. So, sa 2.8 kilos na akin pong pinili per pig per day. 2.8 kilos per head per day. So, dinidivide ko lang po mga ka-farmers sa 3. Kasi nga, 3 times a day feeding. Ang kalalabasan po ay, or ang quotient po ay 0.93 kilos na feeds. Habang tumatagal or habang papalapit ang pagbubuntis ng isang baboy inahin base sa aking nakikita sa dalawa kong F1 na inahin ngayon, habang papalapit ang kanilang due date ay parang gusto pa nilang kumain. Ibig sabihin, parang gusto nilang may paunti-unti or slowly na dagdag sa dami ng feeds ang kanilang gustong kainin. Yan po ang nasaiko ko sa aking dalawang baboy inahin. So, 3 times a day feeding sa dami na 75% or 3/4 kilo per meal hanggang 1 kilo per meal. Ayan po guys. So, lipat tayo dito sa akin pong mga fatteners na teen batch po, no? Itong 10 piraso. Ang tanong pala ni kabayang Victor Pires Villamor, no? Nag-comment sa akin pong Facebook page. Sabi niya, ilang kilo pakain niyo, master, para sa lahat ng biik nyo? Ayun, master talaga. Ka-farmers, nakakahiya naman po. Pero salamat ha, hindi po ako nasanay kasi na tawagin akong master, tawagin akong sir. Kuya na lang po, ano, Kuya Dudong, ano? Okay, thank you ha. So, ayan, ang akin pong ginagawang feeding sa aking mga fatteners ngayon, disclaimer lang ha, 6 times a day feeding. Yan po ang ginagawa ko talagang desisyon. Dahil nga po para tumaba ang akin pong mga baboy mula sa payat na katawan sa araw na sila po ay akin pong binili. Okay, Kuya Dudong, ano naman o ano-ano ang mga oras na iyong ginagawa sa pagpapakain sa mga baboy? Kung sakaling ganyan po ang ating tanong, ito po ang akin pong kasagutan mga ka-farmers. So sa sinabi kong 6 times a day feeding, ang kanilang almusal ay alas 6 ng umaga, 3 kilos. Ang pangalawa, alas 10 ng umaga, 2 kilos. Ang pangatlo, alas 12 ng tanghaling tapat, 2 kilos. Ang sumunod na pang-apat po ay alas 3 ng hapon, 2 kilos again. Tapos ang panglima ay alas 5 ng hapon, 2 kilos again. At ang pang-anim na pagpapakain ko sa akin pong
mga fatteners na ito, itong tin batch ay sa oras na alas 7 po ng gabi. Disclaimer lang po ulit, yung 6 na oras na yan sa bawat araw, yan po ang 100% na pinagdesisyonan ko po na gagawin ko sa aking mga fatteners na yan dahil nga po ang oras na mga iyan ay ang oras or mga oras na sila ay nagigising na. Yung mga oras na hindi ko po nabanggit, sila po ay tulog niyan. Yan po ang akin pong ginagawang feeding sa akin pong mga fatteners, mga ka-farmers. Okay, decision ko po yan ha. Pero nakikita ko sa akin pong mga simpleng pamamaraan sa pag-alaga po ng fatteners ay okay naman sa aking paningin. Nakabawi-bawi na po sila sa kanilang kapayatan noon sa araw na binili ko sila. And then mabanggit ko lang pala guys, ang aking mga fatteners ngayon po, sila ay nasa edad na 26 days old po simula sa pagbili ko sa kanila, no? 26 days plus 45 days na edad nila sa araw na binili ko equals, ang total edad nila ay 71 days old since birth. Pero sa akin po, ang edad nila simula pagbili ko ay 26 days old pa lang po ano. So ang total na kilos sa feeds na starter na akin pong pinapakain sa kanila mga ka-farmers, ang total po ay tumatakbo po sa 12 kilos of starter feeds hanggang 14 kilos of starter feeds per day po guys, sa 10 piraso na akin pong mga fatteners. Now, gustong gusto ko lang din po talaga maragdagan or madaragdagan ang akin pong mga totoo at sariling karanasan sa aking pag-aalaga ng baboy fatteners maging sa baboy inahin. Sa mga simpleng pamamaraan ko ay akin po yang i-share sa inyo ng taos pusong pagbabahagi para po makatulong man lang kahit munting idea man lang, no? Sa mga baguhan dyan na nag-alaga ng baboy. So ito lang guys ang aking naranasan ngayon sa tin batch fatteners. Sa totoo lang, ako po ay naawa noon sa ibang mga biik na medyo maliliit. Pero ganun pa man, sa tulong ng Diyos, maganda po ang resulta sa ginawa kong pag-alaga sa kanila. Simpleng pag-alaga in short, no? Simpleng pag-alaga o pag-aruga na sila ay tumaba-taba na sa ngayon. Guys, nais ko lang pong isingit itong tanong ni kabayang Delia Armaliti. Kuya Dudong, wheat feeding na po ba pakain nyo? Salamat. Ayan guys, so ang ginagawa ko sa aking dalawang baboy inahin po, ako po ay wheat feeding. Ang 3/4 kilo hanggang 1 kilo na dry feeds po sa Mama Pro Developer or ang gestation feeds na yan ay akin pong hinahaluan ng 3 pitser na tubig. Yan po ang aking ginawang ratio. 3/4 kilo hanggang 1 kilo na gestating feeds, hinahaluan ko po ng 3 pitser na tubig po. Ganyan po aking ginagawa ngayon. Samantala po ang fatteners ko po ay dry feeding po ang ginagawa ko ngayon kasi meron naman po silang 4 na pirasong pig drinker sa akin pong babuyan. Shout out po muna kinakabayang Nina Polvera, Sergio Yama, daughter niya na sina Elaine and Kaylaine Tamayo, Mila Tagoon, Chufilo Ruado, Ames Life Journey, Rambo Gaming YTC, Michelle Watin Balagtas, Lane Concepcion Santos, Pudaka Maribel, Leonida Diana watching from Qatar, Victor Perez Villamor, Junel Arsino at kaninyong tanan viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit Stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ngayon mga ka-farmers, gusto ko lang pong linawin ha. Kanina po nasabi ko na silang 10 ang mga baboy na to ay naglalaro po sa 12 kilos hanggang 14 kilos. Let's say for example guys, ang 14 kilos gagawin ko halimbawa ng 3 times a day feeding. So 14 kilos by 3 is equal to 4.66 kilos. Ngayon, yung 4.66 kilos na yan, hindi po kayang ubusin sa 10 baboy ko na to, panahon po ngayon ng starter stage. No, hindi po nila kayang ubusin. Ang problema ganito, kapag po hindi nila kayang ubusin, meron pong maiiwan or matitira na feeds dyan sa pasungan. Pag yan, ang mga feeds na yan ay maihian sa mga baboy ko o madumihan, magiging 100% masasayang po. So masasayang yan, hindi po nila makakain kasi nga madumi na. Aamoy-amoyin na lang po yan sa mga baboy natin pag
ang dry feeds ay naihian nila, nadumihan nila. So yan po ay hindi na po nila kakainin. Kalabanan or kadalasan po sa aking naranasan sa mga nagdaang batch ko, kahit ito guys, ganun ang nangyari. Kaya ginawa kong sistema ko na hahatiin ko na lang sa 6 times a day na pagpapakain po sa aking mga baboy. Ayan, so yan po ay isa sa mga pinag-aralan kong sistema dito po sa aking small backyard piggery. At sa tingin ko po ay okay naman ang resulta. Wala naman pong problemang nangyayari sa akin pong ginagawang pagpapakain sa mga baboy na to dito po sa aking tin batch fatteners. So yan po ang aking paglilinaw kung bakit ko ginawa ang 6 times a day feeding. Dagdag pa sa aking pasungan sa mga baboy ko, hindi po ito auto feeder, kaya tendency po malaki ang chance na masasayang ang mga feeds na maiiwan dyan kapag hindi ko ginawa ang sarili kong sistema sa feeding ngayon sa aking mga baboy. Farmers, ako po si Dudong Villaran, ang labis pong nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aking mga simple videos dito po sa aking channel. Kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, subscribe ka na po and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers, and peace out everyone!